first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Irerekomenda na ng Transportation Department sa Pangulo ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper, magsasaka at mangingisdang sa pool sa pataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa pinakahuling pagtataya kasi, ang diesel papalo raw sa higit 80 piso kada litro sa susunod na linggo. Dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang tinitiyak naman ng gobyerno, sapat ang supply hanggang April 15, kaya wala dapat puwang sa mga mananampantala, pagpapanic buying at hoarding. At yan po ang tinutukan live ni Darlene Tai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, sakaling araw ng isang bagsakan ipatupad ng oil companies yung dagdag singil sa presyo ng langis sa susunod na linggo ay maaaring araw pumalo sa mahigit 80 pesos ang kada litro ng diesel ayon sa Department of Energy. Kaya ang ginagawa ngayon ng pamahalaan ay nakikipag-ugnayan daw sila sa oil companies para naman mas maging magaan yung epekto sa mga mamimili ng gulo sa Middle East. Posibleng umabot sa mahigit 80 piso kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo base sa pagtaya ng DOE o Department of Energy dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan. Binanggit yan ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa isang pagdinig sa Senado kanina. Bagaman nakadepende pa rin ito kung isang bagsakan o uutay-utayin ng oil companies ang ipapatupad nilang taas presyo. By next week, effectively, we will just, kung mag-implement ng staggered, hindi masyado abot kaagad. Pero kung one-time bagsakan, pwede yung umabot na po. Ng 90 pesos per liter. But to be safe, mga above 80 po. Pero posible raw sumampa sa 70 piso ang kada litro ng diesel ngayong buwan kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot to tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayokong mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Pinakikiusapan na ng Energy Department ng oil companies na unti-untiin ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo para hindi malaki ang talon ng presyo. Ang umiinal kasing presyo sa Metro Manila ng diesel na wala pang epekto ng gulo sa Middle East ay mula 48 pesos hanggang mahigit 73 pesos lang. Kung supply naman ang pag-uusapan, hanggang April 15 patatagal ang imbak ng Pilipinas ayon sa Energy Department. Makikipagpulong muli ang kagawaran sa oil company sa susunod na linggo para pag-usapan kung paano madaragdagan ang supply ng langis sa bansa mula April 16. Pinapabili na rin ni Secretary ang PNOC ng inventory standby reserve, up to 1 million barrels of reserve. So, lahat ina-access natin yung anticipation. Kung tumagal at lumala ang gulo sa Middle East, ay posible ring irasyon na lang ang langis sa mga mamimili. Ibig sabihin, may limitasyon lang ng ibebenta kada customer. Mr. Chair, palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side management. By 2.5 billion pesos pang pondo para sa fuel subsidy mula nakaraang taon para mabigyan ng discount ang mga maaapektohang tsuper, magsasaka at mangingisda. We'll probably recommend to the President, request to the President a subsidy from the contingency fund immediately po after the hearing, sir. Vicky, binibigyang diin ng pamahalaan na hindi dapat magpanik yung mga motorista at mga mamimili dahil may sapat pa namang supply ng langis sa ngayon. Sa katunayan, dito sa kinaroroonan kong gasolinahan sa Paco, Maynila ay paisa-isa pa lang din yung mga motoristang naabutan naming nagpapakarga ng langis sa kani-kanilang mga sasakyan. Patuloy din daw na nakikipag-ugnayan yung iba't ibang ahensya ng mga pamahalaan para maibsan yung epekto ng Middle East conflict sa mga presyo ng produkto at serbisyo sa bansa. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Darlene, bukod sa presyo ng produktong petrolyo, may nabanggit ba ang DOE sa posibleng impact sa presyo ng kuryente nitong gulo sa Middle East?
Vicky, kanina doon sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, naroon din ang Energy Regulatory Commission at sinabi nila na posibleng maapektuhan din yung presyo ng kuryente kung magtutuloy-tuloy ang gulo sa Middle East at patuloy na tataas yung presyo ng langis dahil maapektuhan daw yung generation charge. Pero sa ngayon, sinisiguro ng ERC na sapat ang supply ng kuryente at kahit pumasok ang tag-init ay hindi magkaka-experience ng rotational brownout. Vicky. Darlene, may sinabi bang panahon kung kailan natin mararamdaman itong epekto nga sa presyo ng kuryente? Alright. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante na huwag samantalahin ang nakaambang big-time oil price hike at nag-utos din ng 4-day work week sa ilang ahensya ng ehekutibo. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Inaatasan din niya ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gasto sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan, gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawin online. Hinahanap ng mga otoridad ang lalaking umabuso sa isang 13 taong gulang na lalaki sa loob ng kanyang SUV. Naplakahan sa CCTV ang sasakyan, kaya na-trace ang kanyang rehistro. Positibo siyang kinilala ng biktima, batay sa litrato niya sa record. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nakuhanan ng CCTV ng Barangay Poblasyon sa Makati ang pagbaba ng isang binatilyo mula sa isang SUV nakaparada sa tabing kalsada. Yun na pala ang pagtakas niya mula sa isang lalaking nang molestya umano sa kanya sa loob ng sasakyan. Sa barangay hall ay nanginginig at umiiyak na nagsumbong ang 13 anyos na lalaki. Sinubukang habulin ng mga barangay officials ang SUV pero di na ito inabutan. Kasama ang GMA Integrated News ay nagpunta ang biktima at kanyang ina sa tanggapan ng NBI. Yung bata naglalakad, tapos may humintong sasakyan na kunyari magtatanong, tinanong siya kung saan papunta. Dahil bata mo naisip, sabi, doon din pala ako papunta, sinabay. Tapos nilak na, pinagsamantalahan yung bata. He was abused na yung mga sensitive parts niya medyo kailangan niya ng medical attention. Hindi ako maniwala na nangyayari to. Daylight to ha. Broad daylight. Bago makapunta sa NBI ay na-confine sa ospital ang biktima. Kaya tila gumuho noon ang mundo ng kanyang ina. Pinagprayan ko na lang kay Lord, magsubok to sa akin. Pero alam ko nandyan ka, hindi mo ako bibitawan. Alam kong mahal na mahal mo ako, mahal na mahal mo yung anak ko. Sa tulong ng CCTV ng barangay ay natukoy ng LTO ang plaka ng SUV at iba pang detalye kaugnay sa pagkatao ng may-ari ng sasakyan. Sinek namin yung record, na-identify yung record nung driver na siya yung nang molestya dun sa biktima. So agad po namin siyang pinaalarma at inisyuhan po namin siyang show cause kasi unang-una, yun pong sasakyan, ginamit ho niya sa krimen at dun ginawa sa loob ng sasakyan. Ipinakita sa biktima ang litrato ng taong nakarehistrong may-ari ng SUV. Ito. Opo, siya po yan. Sige. So we will act on this. Formal nang inireklamo ng pamilya ng biktima sa NBI Vauci ang nagmamaneho ng SUV. Aalalayan din daw ang pamilya. We are committed 100% na we will bring this person to justice. Traumatized sigurado yung bata. 13 years old, traumatized yung nanay. If we have to recommend ng further na psychological attendance sa kanya or mga private institution na kailangan tumulong, we will identify and definitely NBI will help. Para sa GMA Integrated News,
John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng simula na ngayong Marso ang mga pagdinig ng Kamara para madesisyonan kung matutuloy sa impeachment o mababasura ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan ay kung hindi umano sasagot ang bise sa mga aligasyong nakalatag sa ikatlo at ikaapat na reklamo na nakitang sufficient in form and substance. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Umaandar na ngayon ang 10 calendar days para makapagsumite si Vice President Sara Duterte ng sagot sa impeachment complaints laban sa kanya. Dahil araw ng Linggo pumatak ang ika-10 araw na March 15, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang deadline ay magiging March 16. Kung magsusumite si Vice President Sara Duterte ng sagot, posibleng sa April 8 pa idaos ang hearing proper. Pero kung hindi, ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, posibleng sa March 17 o 18 pa lang ay idaos na ito. The legal implication of that is it will be considered as a general denial. It is considered that the allegations contained in the complaint are denied by the respondent. That is in the event that she doesn't file an answer to the impeachment complaints. Well, somehow it will expedite the process kasi kung walang answer, there is no reason to file a reply. And if there is no reply, there is no reason to file a rejoinder. And we will immediately proceed to the determination of the existence of sufficient ground that supports the impeachment complaint. Sa puntong ito, pwede ring tumanggap ang House Committee on Justice ng mga ebidensya. When all of these are complete, that is the time that we will be determining whether or not there's sufficient ground that supports the impeachment complaint. No? If the answer to that is yes, then we proceed to the hearing proper kung saan iniimbitahan na natin ang complainants, ang witnesses, and even the respondent. We will be hearing the oral testimony of the parties before the Justice Committee. Walang nakikitang hadlang si Luistro sa pagkuha ng House Committee on Justice ng bank records ng bise. Definitely, no. We should understand that one of the exceptions or the exception to the bank secrecy law is impeachment cases. Kung hindi magsusumite ang bise ng sagot, iimbitahan pa rin ba siya sa hearing? Iimbitahan pa rin, no? Even if she doesn't file a reply to the impeachment complaints, an invitation will still be issued to her for the purpose of our hearing proper, no? But then again, if she doesn't come, again, this is part of her due process. So same interpretation ito dun sa answer. Kung hindi siya darating sa hearing, it will be interpreted as her waiver to be present during the hearing proper. Kung questionin naman ni VP Duterte sa Korte Suprema ang proceeding sa House Committee on Justice, sabi ni Luistro, we cannot stop anyone from going to the Supreme Court at any stage of the impeachment proceeding. But I think everybody will agree to my statement that the Justice Committee has been very, very cautious in complying with the rules of impeachment of the House, the decisions of the Supreme Court, and even our Constitution. No? Kahit may petition, kung wala namang temporary restraining order, the Justice Committee will simply proceed to its impeachment process. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pahirapan na nga pag nagko-commute. Paano pa kung may makasabay kang mga ipis? Ay, ganyan ang naging karanasan ng isang pasahero ng MRT3 na nakagat pa raw habang nakapatong ang kanyang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Ang paliwanag ng pamunuan ng tren sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Mel. Alam mo, hindi pa malinaw sa ngayon kung paano ba talaga nagkaroon ng ipis sa loob ng tren. Ang sinasabi naman kasi ng pamunuan ng MRT3, regular naman yung ginagawang paglilinis sa mga bagon. Ang malinaw lang sa ngayon, Mel, nakunan po ng picture yung mga ipis sa loob ng bagon. Narito po, panoorin ninyo. Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero ng MRT3. Ang kumpol ng mga insektong yan, mga ipis pala.
Ang picture na kuhanan ng isang pasahero sa loob ng women's section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. After ko mapicturean, meron po akong nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw tapos hindi nila alam na meron palang ganun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Nakakahiyaan niya ito, kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT3 depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT3 dito sa MRT depot. Araw-araw din nila ang paglilinis sa loob ng tren bukod pa sa buwan ng deep cleaning. Sinasabon nila ang mga upuan, sahig, bintana, pati na labas ng tren. Ginagamitan din ng vacuum cleaner, kinukuskos sa mga dumikit na dumi sa sahig gaya ng bubble gum at nagsispray ng alcohol pang disinfect pati na pest control sa mga sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan. Ito, pakita ko sa inyo. Sa ganitong singit. Ang tawag daw po dito, stanchion fittings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon ng pamunuan ng MRT3. Sabi ng pamunuan ng MRT3, pinaiigting na ang paglilinis sa mga tren. Mel, sa ngayon, sinusubukan pa natin makuha yung opisyal na pahayag ng Sumitomo Corporation tungkol dito sa insidente. Balik sa iyo, Mel. Jonathan, para tuloy ang maalis yun, yung maliliit na ipis na yun, kailangan nun mas mabusising paglilinis pa at pest control. Obviously, hindi sapat yung ginagawa nilang paglilinis, di ba? Pero wala bang magiging downtime yun, yung mga bagon? Di ba yan makaka-apekto sa biyahe, Jonathan? Hindi, Mel, kasi hindi makaka-apekto sa biyahe. Kasi yung ginagawang paaraw-araw na paglilinis, pati na yung deep cleaning, ginagawa po yan between 11 p.m. hanggang 4 a.m. Ito yung mga oras na wala talagang operasyon yung MRT3. At ang sinasabi ngayon ng pamunuan ng MRT3, mas pinaigting pa nila yung sanitation, disinfection, pati na yung pest control measures. Hindi lang daw doon sa kanilang mga train set, kundi pati na rito sa mga istasyon para daw matiyak na safe talaga and malinis yung pagbiyahe ng mga pasahero. Balik sa iyo, Mel. Ay, nako, hari nawa. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Hindi na lamang sa mga produkto at serbisyo may online resellers, kundi pati sa kalakaran ng baby selling. Pistado sa ganyang estilo ang mag-live-in partner sa Laguna na naglalako umano ng sanggol kahit nasa sinapupunan pa lamang ito ng ina. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kung hindi nasagip ng PNP Women and Children Protection o WCPC, baka kung saan nila napunta ang kapapanganak pa lang na sanggol na ito. Inialok siya online na mag-live-in na reseller sa isang undercover agent. Kung naghahanap daw ba ng nanay na biological, meaning nagpo-produce ng o may anak na, and she offered 35,000 pesos ang presyo ng 5-day-old na baby na ipinanganak noong February 21. Pero ang transaksyon ay nagsimula noong February 13 pa lang. Yung bata ay nasa sinapupunan pa lang ng nanay na i-arrange na for selling. Pag merong ganito, susunggaban na namin kasi ayaw namin na mapapunta sa maling kamay yung batang binibenta.
Nakuha ang sanggol at naaresto ang mag-live-in partner na reseller pero hindi pa nila alam kung nasaan ang mismong ina ng baby. Hinala ng WCPC, maraming source ang mga inarestong reseller dahil may mga inalok silang baby mula sa Pampanga, Pangasinan at Laguna. Aminadong WCPC na tumataas ang kaso ng baby selling sa bansa. Sa katunayan, Marso pa lang ngayong taon, umabot na sa 9 ang bilang na kanilang naitala. Mas mataas ito kung ikukumpara sa bilang noong 2025 na umabot lang sa 8. 10,000 piso lang ang presyo ng pinakamurang baby na kanilang naitala. Which is way cheaper than buying a dog. And then, yung pinakamataas naman namin, nasa 135,000. Meron ding 75,000. So nakakalungkot at nakakadurog ng puso na yung value ng buhay ng bata is mas mura pa kesa sa aso na binibenta. Itinanggi ng mga suspect ang paratang. Hindi po kami nagbibenta po, ma'am. Hindi ko po kasi alam, ma'am eh. Wala po akong idea sa ano po. Kasi hinatid ko lang po siya. Hinatid mo lang ang baby. Apo. Muli nang paalala ang mga otoridad na bawal magbenta ng bata kahit anak pa ito. May ahensya naman daw ng gobyerno na pwedeng tumulong sa mga hirap bumuhay sa anak at gusto magpaampon pero hindi para ibenta. Pwede mong isurrender yung bata para sila yung maghanap ng tahanan na magbibigay ng pamilya dito sa batang ito. Pero para ibenta mo bilang kalakal. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa masukal na bahagi ng sitio Asyongan, Langkaan, Juan, Dasmariñas, Cavite, ginawa umano ang initiation rites ng fraternity na Tau Gamma Pi na ikinasawi ng neophyte na si Mark Kenneth Alcedo. Sa sobrang liblib ng lugar, aabutin ng 7 hanggang 10 minuto para matawid ang 2 sapa bago marating ang lugar. Pinuntahan ito kanina ng mga taga-barangay at mga bumbero ng Dasmariñas dahil may naganap na sunog sa site pagkatapos mag-imbestiga ng scene of the crime operatives. Pwede po natin dun sir malaman kung meron po bang indication na ito'y binuhusan ng gasolina o iba po na mga bagay. Kumuha sila ng mga abo pati na lupa sa mga nasunog na area para ipadala sa laboratorio. Ayon sa mga bumbero, yung site na ito ay napansin nila na pinaka nasunog talaga at nung kumuha nga po sila ng sample ng abo at lupa, yung pinaglagyan nila na plastic ay nagkaroon ng butas dahil sa init ng mga sample na nakuha nila. Noong March 1, araw ng initiation, nakunan pa ang paisa-isang pagdating ng mga tao sa lugar simula pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa opisyal ng barangay, pinaniniwalaang sila ang mga miyembro ng frat. Nakunan din ang kanilang pagdaan paalis ng lugar bago mag alas 11 ng umaga. Sa isa pang CCTV video, makikita naman ang mga nakamotorsiklong miyembro umano ng fraternity. Nananawagan ng barangay sa mga residente na maaring may kuha pa ng CCTV. Kung sino pa po ang may mga CCTV footage ay makipagtulungan po sa kawani po ng ating Philippine National Police at pamunuan ng Barangay Langkaan. Bukas na ang libing ni Mark Kenneth. Umaasa ang kanyang ama. Susuko na ang mga suspect sa pagkamatay ng anak. At unti-unti na nilang makamit ang hustisya sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng mga otoridad. Mas mabuti siguro sumuko sila agad-agad. Kasi marami nang tumutugis sa kanila. Hindi lang kami, pati ang mga PNP ng buong Pilipinas ay tumutugis na sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Arestado sa Quezon Province ang isang lalaking tumatanggap umano ng mga baril na walang papeles bilang sanla. Nahulihan din siya ng iba't ibang kalibre ng baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Matapos ang mahigit 1 buwang pagmamanman, pinasok at sinilbihan ng search warrant ng CIDG Quezon Provincial Field Unit ang bahay na ito sa San Antonio, Quezon. Mayroon pong nakapag-inform sa ating CIDG Quezon na ito pong ating suspect, ating subject, ay maraming tinatago na mga baril sa kanyang bahay. Ayon sa CIDG, tumatanggap ng mga isinasalang baril ang suspect. Itong mga baril ay mga wala din pong mga kaukulang papeles. At mismo ang ating suspect ay wala din siyang license at saka permit para mag-own and possess ng mga baril. Nakuha sa kanya ang 3 kalibre 45, 2 caliber 38 at isang 9mm.
Ayon sa CIDG, sangkot sa gun running ang nasabing suspects na nasa 2 taon na raw na nag-ooperate sa probinsya. Inaalam din kung posibleng meron din siyang operasyon sa iba pang kalapit na lugar. Tinitingnan ng ating CIDG Quezon kung sino ang mga kliyente niya, saan niya binabagsak itong mga barel. Sinampahan ang reklamong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang makakasama nating maghatid ng latest showbiz happenings ang gumaganap bilang si Golda sa Never Say Die na si Annalyn Baro. Annalyn! Thank you, Miss Vicky, at happy Friday, chikahan, mga kapuso! Naghahanda na si Joey, played by Jillian Ward, para harapin ang kasamaan ng mga sindikato, kabilang na ang aking role as Golda sa Never Say Die. And speaking of Joey, napakonfess din si Jillian kung paanong na-OP siya nung una sa aming co-stars na sina David, Jisoo at Rahil. Makichika kay Aubrey Carampel. Joy? Is it? Yes! It's about her! Everything about her! Because I like her, okay? Unti-unti nang nagkakaaminan ng feelings. Ano ba ang kailangan ko gawin para hindi mo na ako tratuwing bata? Sabihin mo! Full of kilig ang episode ng Never Say Die dahil nakita na ang other side ni na Joey, played by Jillian Ward, at Andrew, na ginagampanan naman ni David. Sabihin mo at something! Pause nga raw muna sa bangayang parang aso't pusa ang dalawa. Pero off-cam, mas close at solid na raw ang Never Say Die team kasama ang kanilang co-stars na sina Rahil Birya at Kim Jisoo. Medyo mas madali na rin po yung mga eksena kasi mas gamay na namin yung mga characters namin. And ayun, parang mas komportable na rin po kung ka-eksena din talaga sila. Yun naman yung beauty ng teleserye na ito, naging close talaga kaming lahat. We did an intimate workshop together kasi, di ba, para mas yung camaraderie and closeness. Pero aminado si Jillian, dahil siya lang daw ang babae sa kanilang apat, medyo na-OP o out of place siya sa umpisa. Usapan nila mga panlalaki, basketball, ganyan, wala naman ako alam doon. So, ang inaano ko, tinan niyo yung nails ko, ang ganda-ganda. So, parang sila yung nagiging girly girl. At sila yung mag-a-adjust. At kung may bagay raw silang pinagkakasunduan, yun daw ang pagiging focused rin sa kanilang health and fitness. Recently, si David sumabak pa sa isang international fitness competition at nagpakitang gilas pa as top Pinoy contender. So, syempre nakaka-proud na, wow, taga Never Say Die, nag-number 1. And actually, binibigyan niya rin po ako ng mga advices. Well, actually, naka-inspire siya kasi, di ba, imagine mo, yung journey niya sa pagiging fit is commendable. Alala ko, mag-workout pa siya after ng isang taping. Lahat kami pagod na, di ba? Pero siya, she would still, jog around BGC para mas maging, mas maging fit. Ang aabangan sa Never Say Die, mas magiging seryoso na ang kanilang team sa training bilang paghahanda sa mga kaharaping big time na mga kalaban. More than ma-action, mas parang emotionally nakaka-stress yung mangyayari sa episode na to. Paganda na talaga ng pagandang story ng Never Say Die. Imagine mo, dito kami ngayon sa gubat, di ba? It means na heavy yung gagawin namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. 14 na ang natukoy na sangkot sa umano'y hazing na ikinamatay ng maritime student na si Kenneth Alcedo. Hamon ng DILG sa mga senior officer ng fraternity. Tumulong na mapasuko ang mga sangkot. Nakatutok si June Veneracion. Hinatid nga sa ospital pero inabandon na naman ng 3 lalaki ang pumanaw na umano'y hazing victim na si Kenneth Alcedo sa General Trias, Cavite nitong linggo. Kinustodiya na ang driver pero hindi malinaw kung kumusta ang paghahanap sa dalawa niyang kasama. Nakabilang sa 14 na tao Gamma Phi members na tinukoy ng pulisya na sangkot sa hazing. Ikinanta sila ng neophyte na kasabay ni Kenneth sa initiation.
meron pang isang neophyte ang nakahanda raw tumistigo. Once ikaw ay neophyte and then you undergo initiation rites, yung dun sa hazing, no? Pag hindi ka nag-cooperate and or you are also in violation of the anti-hazing law. Una lang sinabi ng PNP na nasa 20 ang dumalo sa initiation rites. Hinamon na ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga kinausap na senior officer ng Tau Gamma Phi na tumulong na mapasuko lahat ng mga sangkot. Huwag nyo nang hintayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Okay? Ang PJK dito okay? Pero mas maganda na i-surrender nila sa habulin namin yung pagpuso. Ang usapan namin with Secretary Rimulya is we will ask our members, those that committed the crime to surrender. Pangako pa nila sa kalihim, magsasagawa sila ng expulsion para mapatalsik ang mga sangkot sa hazing at ma-relieve ang mga core leaders ng frat sa Cavite. Meron silang manifesto denouncing violence ng senior leadership. And it made it very clear, this manifesto does not protect the leadership of the Tau Gamma Phi. It does not. A mere declaration that they are against it does not insulate them from charges. May isa namang pangako ng pagbabago sa gitna ng paulit-ulit na pagbubuwis ng buhay sa ngalan ng kapatiran. Katunayan, isang hiwalay na chapter ng Tau Gamma Phi ang nasangkot din sa pagkamatay ng kanilang recruit na si Adamson University student John Matthew Torres Salilig noong 2023. Sa mababaw na hukay naman sa Imus, Cavite, inabandona ang kanyang labi. Hindi inabisuhan ng kanyang pamilya at natagpuan lang 10 araw matapos siyang isalang sa hazing sa Binyan, Laguna. Kaya ang tanong sa Tau Gamma, bakit patuloy pa rin itong nangyayari kung ipinagbabawal nila ang hazing? There are people that really don't follow the law, so there are cases where in our structure there's still some some that will disobey or not follow protocol. This is unacceptable. This is the second time in 4 years na nangyari sa lalawigan ko na may namatay sa hazing incident belonging to the same fraternity. Now, we cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability. Kaugnay ng pinakahuling insidente ay nagkasunog pa sa lugar kung saan ginawa ang initiation rites. Bagaman ang sinabi ngayon ng pulisya ay may nagsigalang at kumalat ang apoy papunta sa crime scene. Ayon sa Cavite Police, wala itong epekto sa investigasyon. As to na makaka-affect sa kaso, hindi na po. Kasi before pa man nasunog yun, nagkaroon ng sunog, natapos na po yung proseso ng soko natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Isa pang Pinoy ang posibleng sangkot sa pang-eespiya batay sa paggisa ng militar. 3 Pilipino ang naunang nabistong nagbibigay ng confidential information sa China. At nakatutok si Chino Gaston. Nasa kustodiya na ng militar ang 3 Pilipinong nabistong nag-iispiya umano sa sariling bansa at nagbibigay ng sensitibong intelligence information sa China. 2 ang nagtatrabaho sa Department of National Defense at Philippine Navy at ang pangatlo malapit sa isang Coast Guard officer. Lahat sila mga sibilyan daw. Pero merong pang-4 na sinubukan daw i-recruit na isang opisyal ng Philippine Navy pero hindi raw siya nakuha ng foreign handler. The 4th was approached by a foreign entity, but he was wise enough to see some patterns and he did not agree to work for this foreign entity. Also with the Philippine Navy, a Philippine Navy officer. Officer, sir. Yes, this all began when they applied for work and they posted their credentials on commercial apps, and somebody contacted them asking if they would like to work for a foreign entity as a researcher or as a columnist or an analyst. Sa ginawang tactical interrogation sa 3 nahuling Pinoy, lumitaw daw na isa pang Pilipino ang posibleng sangkot sa operasyon. But is there other agencies na maaaring tinitingnan natin na compromise dito sa spying? Well, we cannot divulge the efforts that we are undertaking now.
Sa pagkakabisto sa 3 Pinoy, sinabi ng National Security Council na iniimbestigahan na kung may iba pang ahensya ng gobyerno ang nakuha na ng impormasyon ng kanilang Chinese handler. Aabot daw sa 100,000 piso ang bayad sa mga article, analysis at dokumentong ipinapasa ng 3 sa kanilang handler na nagpapanggap o manong British o Australiano. They were asked to photograph any document lying around. They were asked to forward emails if they had access to emails. They were asked information that would compromise ongoing operation of the AFP and the Philippine Coast Guard. Naniniwala ang PCG na ang mga impormasyong ipinasa ang posibleng dahilan kung bakit alam ng China kung saan at kailan ang layag ng mga barko sa West Philippine Sea. Tanda raw ito na gagawin ng China ang lahat para pahinain ang posisyon ng Pilipinas. And I think this incident basically proved that the Chinese government is really doing all possible actions para ma-undermine ang ating national security and also to weaken our position lalo na pagdating sa operation natin sa West Philippine Sea. Ang isa raw sa mga nahuli, sising-sisi sa kanyang nagawa matapos makita ang ginawang panghaharas ng China sa barko ng PCG sa Sabina Shoal. Nung naintindihan naman ito ng isa sa tatlo who had links with the Coast Guard, he was remorseful nung nakita niya na posible pala na may masaktan na Pilipino sa ginagawa niya. Sa isang pahayag ngayon, kinundena ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Manila ang anilay irresponsable at malisyosong mga pahayag ng mga ahensya ng Pilipinas tungkol sa umano'y espiya ng China. Prinsipyo daw ng China na hindi makialam sa internal affairs ng ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng traffic ang pag-akyat ng isang lalaki sa biga ng isang LRT2 station kahapon. Inabot ng 10 oras bago siya tuluyang naibaba. Nakatutok si Rafi Kima. Mahigit 10 oras pinakalma at matyagang kinausap ng mga rescuer mula sa Bureau of Fire Protection ang lalaking umakyat sa biga ng LRT2 Antipolo Station kahapon. Bukod sa mismong buhay ng lalaki ang nakataya, agaw atensyon din ito sa mga dumaraan at panganib kung may mabagsakan sa baba. Naglatag na ng inflatable rescue air cushion ang mga rescuer sa ilalim ng istasyon. Nagdulot din ito ng mabigat na dowling ng trapiko sa Marcos Highway. Pero hindi basta maibaba ang lalaki dahil nasa delikadong lugar siya at posibleng malagay din sa alanganin ng mga nagsasagawa ng rescue. Pero dahil inabot na ng gabi, nagdesisyon na ang mga rescuer na puwersahin ang kunin ng lalaki. Ang sabi ko, i-attempt nating akyatin, tingnan kung anong magiging reaction niya. Kung medyo talagang alanganin, abort muna kami siya. 3 times kami nag-abort kasi nga gusto niya talagang tumalon. Hanggang sa unti-unti nakuha namin yung loob. Thank you Lord, thank you Lord. Matapos tagumpay na makuha ay pinusasa ng biktima para hindi na siya makapiglas bago siya ibaba mula sa matarik na biga na kanyang tinutuntungan. Bukod sa mga negotiators, kasama sa mga nakiusap sa lalaki ang kanyang ina at kapatid. Para napapacify siya, kahit papaano para mawala yung kanyang attention dun sa pagtalon. Gamit ang 56-meter ladder truck ng BFP Pasig, ay ligtas siyang naibaba. Nice one. Nice. Ayon sa ina ng 42 taong gulang na lalaki, posibleng stressed ang kanyang anak. 2 beses na niya itong ginawa, una noong 2016. Bukod sa Antipolo at Pasig BFP, tumulong din ang Quezon City Fire, Meralco at ang Philippine Red Cross. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng pamunuan ng LRT Line 2 kung paano nakakyat ang lalaki sa biga ng LRT2 Antipolo Station. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming Pinoy ang naiipit pa rin sa tensyon sa Middle East, gaya ng mga OFW sa Israel na personal na nasasaksihan ang mga pagsabog. Pero sa kabila ng mga pag-atake, mailang OFW pa rin pinipiling manatili muna roon. At nakatutok si JP Soriano. Dami! Dama ang kaba sa OFW sa sina Jelboy at Eden nang madalian silang bumaba sa isang bomb shelter sa isang bahagi sa Haifa sa Israel nitong Martes ng gabi. Sabog na lang bigla. Ang nangyari pala. So, nung naglalakad kami, nung malapit na kami dun sa bomb shelter, biglang may sumabog sa taas.
na walang siren. Di nagulat po kami, tapos nakita na lang namin yung mga tao nagtatakbuhan na. Mahigit isang linggo nang walang patid ang palitan ng airstrikes ng Iran, Israel at Amerika. Dahilan para sa mga bomb shelters na halos matulog ang maraming OFW sa Israel at iba't ibang bansa sa Middle East, pati na rin ang kanilang mga nationals. Alerto ang lahat sa tuwing i-activate ang air raid sirens at pagtunog ng mga apps. Walang iwanan, maging sa mga alagang aso, para pumunta sa mga bomb shelters. Ang problema raw ngayon, Mostly kasi pag missile, 10 minutes before, yung alert sa cellphone namin tumutunog na. Pero minsan kasi umaatake sila by drone. So yung drone po kasi minsan mahirap ma-detect dito sa Israel, kaya minsan sumasabog na lang, hindi pa nila na-detect. So yun po yung pinapangambahan namin pag nandito kami. kumpara raw ng mga nakaraang gantihan ng missile ng Iran at Israel. Mas malala po ngayon, sir. As in, sobrang lala po ngayon na wala na pong, parang pagitan 5 minutes na lang. Hindi ka na po talaga natutulog tulad po ngayong madaling araw. 1 a.m., siren, baba kami. Siyempre, maghihintay po yan. Pagbalik namin na room ng 10:30, ay na naman yung siren. Minsan, nasa baba pa po kami, nasa mamad pa lang. May siren na. Nang tanungin namin ng ilang OFWs kung nais ba nilang magpa-repatriate. Para sa akin po, mananatili pa din po ako dito kasi yung kinikita ko po talaga dito, hindi kayang kitain sa iba. May 1 year na lang po ako. Parang 50-50. So, parang igagrab ko pa yung 1 year dito. Siguro po kung mandatory repatriation, doon po kami. Uuwi kami. Pero sa ngayon kasi, nakikita naman po namin na para sa safety namin, okay pa naman po kami. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mahalaga kay Kapuso It Girl Gabby Garcia ang work-life balance. Kaya pinaplano na niya ang kanyang bakasyon after maging host sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Pero bago yan, girl power ang ibinahagi niya sa isang Women Empowerment Symposium. Makichika kay Nelson Canlas. Mag-iisang linggo na mula nang matapos ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Aminado ang Kapuso host na si Gabby Garcia na nag-a-adjust pa siya sa kanyang daily routine. May kaunting sepangs nga raw sa kanyang co-host, lalo na halos araw-araw silang magkakasama. Naging close talaga kami ng mga host. Mas yun yung pinakamamimiss ko, yung marinig yung boses ni Kuya. Sa ngayon, nagpaplano raw si Gabby na magbakasyon muna in the next few days. Every after a project, yun yung parang, and also siguro not just reward, parang a way to balance myself din. After work, pwede naman din ako magbakasyon. Bago ang kanyang vacation, nagbahagi muna tungkol sa women empowerment si Gabby sa isang symposium. Importante yun nowadays for young girls to see also women speaking up for them. Ako kasi, I'm blessed with this huge platform. And I always say na for me, every post is important. It's a choice kasi it's either you contribute to the noise or you contribute to changing lives of other people. And syempre dun tayo sa giving impact to young girls. So that's how I empower women also through social media. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Inireklamo na rin si Congressman Bong Suntay sa Ombudsman kaugnay ng mga nabanggit niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, binatikos ni Attorney Ferdinand Topacio kasabay ng pagtatanggol niya kay Suntay. Bagay na inalmahan ng aktres. Nakatutok si Salima Refra. Sumugod sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan para ireklamo si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng mga pahayag niya sa aktres na si Ann Curtis. Naghain sila ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct of Public Officials. Sa ilalim ng Republic Act 11313, malinaw din po na hindi mahalaga ang intensyon
Kahit sinasabi niyang walang mali siya kuno ang kanyang sinabi, ito po ay malum prohibitum. In and of itself, ito ay isang krimen. Ang Estado, ang mga kabilang sa Estado na mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin dapat na nagdedepensa at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Dadaan sa evaluation process ang Office of the Ombudsman ang reklamo ng grupo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Suntay. Pero maging ang misis ni Suntay na si Sheila, pati ang kanilang mga anak, hindi raw sang-ayon at hindi raw kinukonsinti ang mga winika ng mambabatas. Sa isang post sa social media, sinabi rin niyang hindi totoo na tumawa siya sa mga sinabi ng kanyang kabiyak. Humingi rin siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Walang sino mang babae raw dapat ang pinagsalitaan ng ganito. Lahat raw ng babae, anumang pinanggalingan ay dapat tinatrato ng may dignidad at respeto. Nakikiusap rin ng may bahay ni Suntay na huwag na silang idamay ng kanilang mga anak sa issue. Ipinagtanggol naman ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio si Suntay. Git niya, wala raw kasalanan si Suntay. Pero sa gitna ng kanyang pagtatanggol kay Suntay, pinuntirya naman niya ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith na kabilang sa mga hayagang bumatikos kay Suntay. Tanong ni Topacio kay Jasmine, hindi raw ba ito nagpo-post sa mga bikini pictures sa social media o sa mga pahayagan para siya ay pagnasaan o di kaya'y para sumikat? Sabi pa ni Topacio, natural lang daw ang pagnanasa sa mga lalaki. Sabay sabing minsan na rin daw niyang pinagnasahan si Gabriela Representative Sara Ilago nang minsang maamoy ito sa isang pagdinig sa Department of Justice. Ang Gabriela, kinundi na ang mga pahayag ni Topacio. Tinawag siyang manyak at ginamit raw ang pagkakataon para magpakalat ng kabastusan at direktang pag-atake kay Ilago. Ang mga katulad raw ni Topacio ay hindi raw dapat hinahayaang maging abogado at ginagamit ang propesyon para mangalipusta. Pinag-aaralan raw nila ang kanilang mga legal na hakbang. Si Jasmine naman dinaan sa social media ang pahayag ng disgusto sa mga sinabi ni Topacio. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA Integrated News na makausap si Jasmine. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang tugon kay Topacio at maging kay Suntay, nagpasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanila at sa lahat ng kababaihan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtuturo ng respeto sa murang edad pa lamang. At sana po turuan natin ang mga batang lalaki, no? Mula bata pa lang turuan natin sila kung ano ang importansya sa pagrerespeto, sa pagbibigay pugay, sa pag-appreciate at hindi lang 'yon, pagsusuporta sa mga kababaihan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Mariing kinondena ng abogado ni Ann Curtis ang kontrobersyal na mga pahayag ng Congressman o ni Congressman Bong Suntay sa gitna ng isang committee hearing sa Kamara. Malinaw raw na hindi tama at hindi katanggap-tanggap ang pagbanggit sa pangalan ng aktres. Saan niya ay mahalay na pamamaraan. Wala raw kahit sinong babae, public figure o pribadong mamamayan man ang dapat pagsalitaan sa publiko sa paraang nagpapababa sa kanya na maging paksa sa isang sexual na komentaryo. Nakakahiya at wala rin anyang puwang sa kahit anong forum ang mga ganitong pahayag, lalo na sa Kongreso kung saan inaasahang may dignidad at may paggalang ang mga pampublikong opisyal sa pampublikong diskurso. Naway magsilbi raw itong paalala na kailangang igalang ang mga kababaihan sa lahat ng lugar. Mga kapuso, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Base sa latest outlook ng Pag-asa, may mamumuong low pressure area sa silangan ng bansa at tumataas ang tsansang maging bagyo. Pero sa ngayon, hindi naman ito nakikitang papasok sa par. Gayunpaman, patuloy pa rin nating tututukan ang magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa halos buong bansa ngayong weekend. Pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansang ulanin ang Babuyan at Batanes Islands, pati ang Isabela. Pagsapit ng hapon,
Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mindoro Provinces, Samar at Leyte Provinces, gayon din sa Caraga. Malaking bahagi na ang Luzon ang uulanin sa linggo, lalo na sa Northern at Central portions. Posible rin yan sa ilang bahagi ng Bicol Region, pati sa Eastern at Western Visayas, maging sa Caraga Region. Mas mataas na ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad na localized thunderstorms. Umabot umano ng kalahating oras ang initiation rites na dinanas ng nasawing si Mark Kenneth Alcedo ayon sa nakasabayan niyang 2 neophyte na hawak na ngayon ng pulisya. Nakatutok si Ian Cruz. Ibinahagi sa amin ng source ang larawang ito ng hita na may pasa. Kuha daw ito ng isang neophyte na sumailalim sa initiation ng fraternity na Tau Gamma Pi. Kasabay ng nasawing si Mark Kenneth Alcedo. Sabi ng hepe ng Dasmariñas City Police, 3 daw silang neophyte na kasali sa initiation. Hawak na raw nila ang 2 kasabayan ni Alcedo para magsilbing saksi sa pagsasampa ng reklamo laban sa nasa 15 katao may kinalaman umano sa pagkamatay ni Kenneth. Sabi raw ng 2 neophytes, tumagal ang initiation ng kalahating oras. Binblindfold sila, parang pineringan. At doon na nagsimula yung sinasabing initiation, nagkaroon na ng bigayan ng paddle, kung yun na yung sinasabi nila. At nagkaroon na ng physical contact. Ayon sa pulis, habang pauwi na, may punto pa raw na napaupo si Alcedo. Kaya isinakay daw ang 3 neophytes sa isang kotse. Dumaan daw muna ang grupo sa isang bahay para magpahinga. Pero makalipas ang 2 oras, nagkagulo na sila dahil nawala na ng malay si Alcedo. Inabot na to si Mark na parang nahimatay. So parang ang nangyari ay ang kwento nila, ang word nitong kabats niya ay nag-CPR pa daw yung mga ibang brads nila kay Mark para i-revive. So ang huling salita nitong kasi pati itong isa na nagbigay ng salaysay ay pati siya nahimatay time na yon pagdating nila doon sa bahay. So parang naririnig na lang niya na sabi, dali na sa ospital, dali na sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bea Alonso is officially back from her well-deserved break matapos mag-focus sa kanyang business at sa mga mahal sa buhay. Sabay sa kanyang 25th year in showbiz, ang kanyang comeback GMA series na Whispers from Heaven. Makichika kay Nelson Canlas. Pero good! Mahigit 1 taon na mula nang matapos ni Bea Alonso ang seryeng Widow's War. Wake up, George. He wanted you dead. Wake up! At mula noon, pansamantala muna siyang lumiban sa showbiz para pagtuunan daw ang mga bagay na hindi niya nabibigyan ng atensyon noong busy siya sa pag-arte. I focused on my personal life, my business, so yeah, things are great. It's something that I have always wanted to do also, but never really found the time to do it na. Yun talagang like not wearing any other hat but that. So parang so far, parang feeling ko nakapag-create na tayo ng foundation. So I'm very happy about that. And I discovered a lot of things about myself that way. Sa 25 years ni Bea sa showbiz, ngayon lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon na matutunan ang iba pang mahahalagang bagay na magbibigay sa kanya ng saya. There are many things na, and may mga simple joys na na-miss ko. Kasi when you're in the public eye, parang you tend to see like yung mga big things lang, big gestures and nakalimutan ko i-enjoy yung simple joys. Malaki raw ang naituro sa kanya ng kanyang boyfriend na si businessman Vincent Co. Pero sa mga tanong tungkol sa pag-level up ng kanilang relasyon, partikular na sa engagement at pagpapakasal, ngiti lang ang isinagot ni Bea. As much as I would like to share with you, pero syempre kasi I'm also protecting someone who's not from showbiz. He has a private life, he's a private individual. Speaking of the things she loved, magbabalik acting soon si Bea sa isang kakaibang serye dito sa Kapuso Network, ang Whispers from Heaven. Makakasama niya sa serye sina Tom Rodriguez, Cassie Legaspi, and in her first Kapuso project, Marica Reyes.
siguro kapag gagawa ako ng susunod kong teleserye since yun nga, 25th, na-realize ko 25th year ko na in the industry, it has to mean something to me. It has to mean something to my audience. Parang na-realize ko, this should be bigger than me as Bea, as an actress. Kailangan of service na dun sa mga taong sumuporta sa akin. And I feel like this project is very timely. At masaya ako that GMA is producing something like this. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at kaalyado nito ang lumantad na 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang Vice-Presidente, itinangging kilala niya ang mga ex-military men. Nakatutok si Von Aquino. Ipinasabina na ng National Bureau of Investigation ang lumutang 18 ex-Marines umano kaugnay ng kanilang isiniwalat na paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Bukod sa kanila, ipinatatawag rin ang kasama nila sa kanilang presscon na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor na nagsabing tinutulungan niya ang grupo. We are deputized by the Ombudsman to investigate. We are investigating and we're following all the leads and all the angles kung ano yung mga pwede nating puntahan na ebidensya. Gusto ring malaman ng NBI kung paano nagkasya ang sinasabing 56 million pesos sa isang maleta na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. There is a, for me, initially, there is a physical impossibility. Kaya natin sila pinatawag, ipaliwanag din nila yan, i-demo nila paano, sa anong maleta yun at paano nagkasya yung 56 million na yan. Isusumite ng NBI sa Ombudsman ang mga magiging findings. Depende sa mga ito at ibang ebidensya ang irerekomendang karampatang kaso. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at mga kaalyado ang paglantad ng mga ex-Marines. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort by the Duterte camp against the Marcos administration, kasi lalo na with this impeachment case that's about to start, no? The presentation of evidence, pinipigil nila yan. Yun po yan. Kasama si Trillanes sa mga pangalang nabanggit ng mga ex-Marines, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Base sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issue sila unang-una, si Sara ang makikinabang. Si Sara, kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Yan yung deal breaker sa mga military. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte at kanyang kampo. Pero sa kanyang online program na nakapost sa kanyang Facebook page, sinabi niyang hindi niya kilala ang dating sundalo. Hindi ko kilala to ha. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik ng gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Hindi lang maagang pagpapakarga ng langis ang ikinasa ng ilang motorista dahil sa nakaambang big-time oil price hike. May mga nagbalak ding mag-imbak nito bago magtaas presyo, pero delikado po yan ayon sa mga otoridad. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, nangangamba ang maraming mga motorista dahil nga sa nakaambang malawakang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang Department of Energy at ang Bureau of Fire Protection laban sa mga mag-iimbak dahil ipinagbabawal nga po ito.
Pila-pila ang mga nagpapakarga sa gasolinahang ito, sinasamantala ang mababa pang presyo ng produktong petrolyo. Pero anila kahit anong agap nila, aabutan at aabutan pa rin daw sila ng pagtataas singil dahil araw-araw din naman sila kung kumonsumo ng produktong petrolyo. Imbis na yung kikitain mo, idadagdag mo pa doon sa pandiesel. Parang wala na akong magagawa dyan pero mabigat masyado. Magtataas pa. Baka titigil na ako sa pagdadrive. Ang ilang motorista tuloy napapaisip ng mag-imbak. Kasi pamahal na ng pamahal din yung yung gasolina natin ngayon Talagang iindahin talaga natin yung ganong kasakit na nangyayari sa atin ngayon. May ilang motorista ngayon pa lang nag-iipon na ng drum-drum na produktong petrolyo bago pa ang pinangangambahang nakalululang taas presyo sa susunod na linggo, tulad ng mga nakuhanan ng GMA News sa mga gasolinahang ito. Pero nagbabala ang Bureau of Fire Protection sa publiko laban sa pag-iimbak ng gasolina at iba pang produktong petrolyo sa mga bahay sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis. Mahigpit po na ipinagbabawal ng Bureau of Fire Protection na mag-imbak o mag-store ng mga gasolina or highly flammable na chemicals, ma'am, sa kanilang bahay, ma'am. Kasi po, since highly flammable po ito, may pagkakataon po na pag nagkaroon ng leak ang inyong storage na pinaglalagyan po ng ating mga gasolina at ito po ay nagkaroon ng spark or nagkaroon ng konting ng spark na makakapagdulot para mag-apoy siya, mabilis po itong kakalat sa ating kabahayan at mabilis pong masusunog ang ating bahay. Huwag nating i-sacrifice yung safety natin, ma'am, para lang makatipid. Maging ang Department of Energy nagbabala laban sa posibleng profiteering at hoarding ng mga produktong petrolyo matapos makatanggap ng mga ulat ng posibleng pag-iimbak o pagtatago ng supply ng langis at pagmamanipula ng presyo ng mga petrolyo. Binigyan diin ng DOE na sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act, illegal ang hoarding at profiteering ng mga produkto tulad ng kerosene at liquefied petroleum gas. Ang mga lalabag dito ay maaaring mapatawan ng multa at pagkakakulong dahil ito ay tinuturing na price manipulation. Sa Cabanatuan City, nagpatupad na ng limit na 300 liters per customer kada araw ang isang kilalang gasolinahan. Ito ay para maiwasan ng umano'y pananamantala ng iilang customer at mapagbigyan din ang iba pang motorista. Sa Kasiguran, Aurora, bago pa ang opisyal na anunsyo, nagtaas na ng presyo ang petrolyo sa mga gasolinahan doon. Nasa 9 pesos hanggang 37 pesos ang itinaas sa kada litro ng petrolyo na nagsimula kahapon. Dahil dyan, pumalo na sa 73 hanggang 86 pesos ang kada litro ng gasolina, habang umabot naman sa 79 pesos hanggang 97 pesos ang kada litro ng presyo ng diesel. Paliwanag ng ilang may-ari, mataas ang deliver ng kanilang supplier, kaya kailangan nilang magtaas presyo. Nagprotesta naman ang grupong Bagong Alyansang Makabayan sa harap ng Petron Philcoa ngayong hapon upang tutulan ang inaasahang malaking pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo, kaugnay ng lumalalang krisis sa Iran at sa kanlurang Asya. Muling panawagan nila ibasura na ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 na anilay nagpapahintulot sa mga kumpanya ng langis na ipasa agad sa mga consumer ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Vicky, nakipag-ugnayan na ang Department of Energy sa DILG at PNP para sa agarang aksyon laban sa mga masasangkot sa profiteering, hoarding at price manipulation. At nakikiusap sila sa mga consumer na agad i-report sa kanilang ahensya ang ganitong mga insidente o di kaya ay itawag sa government hotline 8888. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. May nanalo na sa GMA Radio Resibo Panalo promo. 1 million peso cash prize ang napanalunan ng lucky winner na si John Clifford Carriaga. Personal na inaabot ng mga opisyal ng GMA Radio ang sa kanya ang premyo. Sa muling pagbubukas ng Hotel 88, meron silang unang guest na kahina-hinala. Abangan yan mamayang gabi sa The Secrets of Hotel 88. Pero intense man ang mga kaganapan on-cam, kilig naman ang hatid off-cam ng Dust Via o Justin Yu at Bianca De Vera sa behind the scenes nila as Edward and Jade. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Annalyn Baro. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil.
Thanks, Annalyn. Salamat sa iyo, Annalyn. Thanks, Annalyn. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.